Ang crime-action Korean movie na pinamagatang Dirty Money ay sinimulang ipalabas noong October 2024. Ito ay tungkol sa mga imbestigador na sina Myung-jook at partner nito na si Dong-hyuk, naka-assign ng dalawa sa Criminal Investigation Bureau. Pero napapabalitang nahihilig sila sa pagsusugal at pangungulekta ng protection money sa mga iligal na negosyo. Isang gabi pinuntahan ng dalawa ang isang report na may lalaking namatay dahil tumalon mula sa 5th floor ng building. Pero sa mga ebidensyang nakita nila sa tinitirhan ng lalaki, ay naniniwala sila na hindi suicide ang nangyari kundi isang kaso ng murder. Maya-maya dumating si Detective Kang, imbestigador ng Major Crime Investigation Agency. Sinigawan nito sina Dong-hyuk na umalis sa lugar dahil si Detective Kang ang may hawak ng kaso. Nagkainitan si Dong-hyuk at Kang, inawat lang ito ni Myung-jook at walang reklamong bumaba na lang ng building ang dalawa. Pero nang tingnan ulit ni Myung-jook ang patay na lalaki, napansin niya ang nakatago na SD card sa paa nito. Sa inis ni Myung-jook kay Kang, hindi nito ibinigay ang nakuhang bagay. Pumunta sina Myung-jook sa isang massage parlor na isa sa mga pag-aari ng negosyante na si Mr. Shin. Ibinigay nila ang isang bag na naglalaman ng mga smuggled at mamahaling relo. Kay Mr. Shin ibinibenta ni Myung-jook ang ilan sa mga nakukumpiska nilang ebidensya na hindi nila inere-report. Nabanggit ni Mr. Shin na buti pa ang mga Chinese, milyones ang nire-remit sa China. Walang nakakaalam ng eksaktong lugar pero usap-usapan na sa kanilang syudad iniipon muna ng Chinese mafia ang lahat ng kinikita nila sa loan sharking, prostitusyon, at napagbentahan ng droga sa buong bansa, bago ipadala sa China. Nang papauwi na sila ibig ni Dong-hyuk na ibigay ang kanyang parte kay Myung-jook dahil mas kailangan nito ang pera. Pero hindi tinanggap ni Myung-jook, alam niyang may problema din sa pera ang kanyang partner. Sa ospital umuwi si Myung-jook, ibinayad nito ang kinitang pera sa bill ng ospital. Iyon ay dahil matagal nang nakakonfine ang kanyang anak na si Jimin, na may sakit sa kidney at naghihintay na lang ng tamang oras para maoperahan. Habang si Dong-hyuk mula nang makasama nito ang girlfriend na si Sujin, na mahilig sa pagsusugal, pati si Dong-hyuk ay nawili na ring umistambay sa kasino. Ang sumunod na araw, pinuntahan ni Myung-jook ang isa sa mga negosyanteng nagbibigay sa kanila ng protection money na si Ki-ryung, ang Chinese na may-ari ng mga kasino sa Chinatown. Nalaman ni Myung-jook na umabot na sa 40 million won o mahigit 1.6 million pesos ang utang ni Dong-hyuk, kaya pinakiusapan nito si Gwang-sok na pagbawalan makapasok ng kasino si Dong-hyuk. Pero sinabi ng manager sa mga kasino na si Gwang-sok, na hindi niya magagawang pagbawalan si Dong-hyuk, dahil ayaw niyang magalit sa kanya si Dong-hyuk na kanyang kababata at kaibigan. Sa mga oras na yun pumunta si Kang sa opisina ni na Dong-hyuk, para humingi ng sorry kay Dong-hyuk sa nangyari. Sinabi ni Kang na mainit lang ang ulo niya ng gabing iyon, dahil asset nila ang lalaking namatay, at nawawala ang ebidensyang nakuha nito sa sindikato. Naalala agad ni Dong-hyuk ang nakuha nilang SD card, kaya tiningnan nila ni Myung-jook ang laman nito. Nakita nila ang bank account na nagpapatunay na totoo ang chismis ni Mr. Shin, na mahigit 500 million ang nire-remit ng Chinese mafia kada linggo sa China. Naisip ni Myung-jook na agawin nila ang pera, wala silang magiging kaso dahil galing sa iligal ang pera. Tumutol si Dong-hyuk dahil pati international mafia masasagasaan nila. Sinabi ni Myung-jook na mapapaoperahan na niya si Jimin, makakabayad na rin si Dong-hyuk sa mga utang, at makakapagsimula sila ng bagong buhay. Malapit si Dong-hyuk sa anak ni Myung-jook, parang anak na rin ang turing nito kay Jimin, kaya kahit tutol ito sa plano ng kaibigan pumayag na rin si Dong-hyuk, dahil ibig din itong maoperahan na rin si Jimin. Para malaman nila kung saang lugar dinadala ng sindikato ang mga pera, sinabi ni Dong-hyuk kay Gwang-sok na alam na niya ang pagpapadala ng Chinese mafia ng pera sa China, kaya gusto niyang malaman ang lugar, para makapagbigay siya ng babala kung sakaling madiskubre ito ng Major Crime Investigation Agency. Dahil sa magkaibigan ng dalawa mula pa pagkabata, at tumatanggap din ng protection money si Dong-hyuk mula sa kanila, ibinigay ni Gwang-sok ang detalye. Madali nang natunto ni Myung-jook ang pinagbabagsakan ng mga pera, pero inaasahan na nilang may mga tauhan ng Chinese mafia sa lugar, kaya kailangan nila ng magagamit na armas. Naisip ni Dong-hyuk na kunin ang isa nitong kaibigan na junior police na si Jong, na nangangailangan din ng pera. Si Jong ang may hawak ng susi ng armory nila sa police station, kaya nagawa nitong pumuslit ng mga baril na kanilang gagamitin. Isang kinarnap na sasakyan din ang kanilang inihanda bilang getaway car. Sa abandonadong farmhouse ni na Jong ang napili nilang lugar para itago pansamantala ang makukuha nilang pera. Sinabi ni Dong-hyuk na kapag nakuha na nila ang pera, magtatayo sila ng kanyang girlfriend ng tindahan.
진짜 쌤삥한 가게 하나 차릴 거야. Si Jong pakay niya na mabayaran ang mga utang ng kanyang ama at makabili ng 이제 sports car. 사업비 까고 남으면은 차 한 대 뽑으려고요. Dumating ang tinakda nilang oras, habang nag-aayos ng pera ang mga tauhan ng Chinese Mafia, biglang sumulpot si Nam Young-jok at tinutukan ng baril ang grupo. Walang nagawa ang apat na Chinese, ni isa ay walang lakas loob na pumalag. Hinayaan na lang nila na kunin ni Nam Young-jok ang mga pera, pero may biglang namaril mula sa di kalayuan at tinamaan si Jong. Gumanti sina Dong-yuk at pinaulanan ng bala ang namaril sa kanila na agad ding namatay. Pero ang apat na Chinese naman ang sumugod na may patalim kaya napilitan si Nam Young-jok na lumaban din. Dali-daling nilisan ni Nam Young-jok ang lugar na daladala ang pera, pero sa kasawiang palad dahil sa malalim ang naging tama ni Jong, binawian na ito ng buhay. Napaiyak na lamang si Dong-yuk sa sinapit ng kanyang kaibigan, ganun pa man hindi nila pwedeng iuwi ang labi ni Jong sa pamilya nito. Kaya napilitan silang hindi nakunin si Jong sa sasakyan, at isamang ihulog sa ilog nang sa ganun walang makaalam sa mga nangyari. Pero nang bilangin na nila ang pera nagulat si Nam Young-jok, na hindi lang 500 million won ang kanilang natangay, kundi mahigit 4 billion won. Nag-alala si Dong-yuk na sa laki ng perang nawala sa sindikato, siguradong hindi papayag ang mga ito na hindi makaganti at mabawi ang pera. Nagkasundo sila na hindi muna nila gagalawin ang pera hanggat mainit pa ang sitwasyon. Maya-maya tumawag ang kanilang opisyal, at pinapapunta sila sa pinangyarihan ng krimen. Umaga na nang dumating si Myung-juk sa pier, pero nabigla si Myung-juk nang sabihin ng kanilang opisyal na apat na Chinese ang namatay, at isang pulis na si Detective Kang. Kinabahan si Myung-juk, hindi niya akalain si Kang pala ang taong namaril at napatay nila. Lalong naging komplikado ang sitwasyon, hindi lang ang sindikato ang maghahanap sa kanila kundi pati ang departamento ni Kang. Si Captain Song Chan na chief ng Major Crime Investigation Agency ang namuno sa binuong Joint Task Force. Sinabi ni Song Chan na si Detective Kang ang nag-iimbestiga sa Chinese Mafia, namatay si Kang dahil sa pagsunod sa tungkulin. Pero nagtataka si Myung-juk kung bakit nandoon sa mga oras na yun sa loob ng bodega si Detective Kang. Samantala dumating ang big boss ng Chinese Mafia, nagalit ito kay Ki-ryong na naging pabaya sa kanyang trabaho. Lumalabas na si Ki-ryong ang nakatalagang mangalaga sa shipment ng mga pera ng sindikato na nag-ooperate sa South Korea. Pinuntahan ni Gwang-suk si Dong-yuk. Kinakabahan itong nagtanong kung sina Dong-yuk ang pumatay sa mga Chinese dahil pati siya ay madadamay, pero sinabi ni Dong-yuk na wala silang kinalaman. Nagtanong si Gwang-suk kung sino ang nagtip kay Dong-yuk tungkol sa pinapadalang pera ng sindikato. Sinabi ni Dong-yuk na nasagap lang nila ang chismis kay Mr. Shin. Pero nagsisi si Dong-yuk na pinagtapat niya kay Gwang-suk na galing kay Mr. Shin ang impormasyon. Sinabi ni Myung-juk na hindi sila paghihinalaan, dahil sigurado siya na marami ring pinagkwentuhan si Mr. Shin tungkol sa pera ng Chinese Mafia. Dahil sa ayaw ni Gwang-suk na paghinalaan na siya ang nagbigay impormasyon kay Dong-yuk, sinabi nito sa big boss na si Mr. Shin ang nagpakalat ng impormasyon tungkol sa pera ng sindikato. Pero nagtapat si Mr. Shin na wala siyang ibang pinagkwentuhan maliban lang kina Myung-juk at Dong-yuk, ganun pa man matapos magtapat ni Mr. Shin pinatay pa rin ito. Isang tauhan ni Ki-ryong ang nagsabi na may nakakita na pumasok si Dong-yuk sa opisina ni Gwang-suk at nag-usap sila ng matagal. Isang lead sa kaso ang nakuha ni Song Chan, nang sabihin ng isang pulis na nawawala sa kanilang substation ang 2 baril na shotgun, at maging ang kasama nilang pulis na si Jong ay hindi pa nagre-report sa trabaho. Inutusan ni Song Chan si Myung-juk kasama ang isang detective na hanapin si Jong at ang 2 shotgun na nawawala sa substation. Habang si Dong-yuk isinama ni Song Chan para mag-imbestiga. Hindi akalain ni Dong-yuk na sa ospital sila pupunta kung saan nakakonfine ang anak ni Myung-juk. Nagtanong si Song Chan kay Jimin kung kasama nito si Myung-juk sa nakaraang 2 gabi, naramdaman ni Jimin na may kinahaharap na namang problema ang kanyang ama, kaya sinabi nitong gabi-gabi ay kasama niya si Myung-juk. Nagtanong si Dong-yuk kung bakit pati ang bata ay inimbestigahan. Sinabi ni Song Chan na dati niyang tauhan sa major crime si Myung-juk, pero nahuli nila ito na sinira ang mga ebidensya ng isang may kasong paggawa ng pekeng pera. May malubhang sakit ang asawa noon ni Myung-juk kaya nagawa nitong tanggapin ang suhol. Naawa din si Song Chan kay Myung-juk kaya hindi niya ito tinanggal sa serbisyo, kundi inilipat na lang sa ibang departamento. Pero nagdududa siya na maaaring sangkot na naman si Myung-juk sa nangyaring krimen, dahil nasa ospital ang anak nito, at kailangan na naman ni Myung-juk ng malaking halaga.
Samantala, hindi makita ng kasama ni Myungjuk si Jong, sinabi nitong kung si Jong ang humold up sa mga Chinese, sigurado ito na pulis din ang kasabwat ni Jong. Tinawagan ni Guangsok si Dongyuk na magkita sila, pero nang pumunta sa pier si Dongyuk, si Kiryong ang naroon na naghihintay sa kanya. Dinala ni na Kiryong si Dongyuk sa isang lugar. Laking gulat ni Dongyuk nang makitang pinahirapan ng sindikato si Guangsok. Itinuro ni Guangsok si Dongyuk na ito ang humingi ng detalye tungkol sa shipment ng mga pera. Pero sinabi ni Dongyuk na hiningi niya ang impormasyon, para mabigyan babala ang sindikato kung sakaling magkaroon ng operasyon ang Major Crime Agency. Naniwala si Kiryong kay Dongyuk na maaaring ang Major Crime Agency ang humold up at pumatay sa kanilang mga tauhan, dahil natagpuan din doon si Detective Kang. Pero hindi nila pinatawad si Guangsok, sa harap ni Dongyuk pinatay nila si Guangsok. Naabutan ni Myungjuk sa ospital na walang malay si Jimin, dali-daling kinuha ng doktor si Jimin para simulan na ang operasyon nito. Bago sila naghiwalay sinabi ng kanyang anak na mahal niya si Myungjuk. Nang nasa loob nga ng operating room si Jimin, hindi na napigilan pa ni Myungjuk na umiyak. Natakot si Dongyuk na malaman ng sindikato ang totoo, kaya sinabi nito sa girlfriend na pupunta sila sa Pilipinas para doon magtago. Ipinagtapat ni Dongyuk na nasangkot siya sa pagkuha ng pera ng sindikato, kaya delikado ang kanilang buhay. Pumunta si Dongyuk sa farmhouse, kinuha nito ang pera na kanyang parte para gamitin sa pagpang-ibang bansa. Pero nang makauwi si Dongyuk nadiskubre nito na nagsumbong si Sojin sa chief ni Dongyuk. Nagutos ang chief na arestuhin agad si Dongyuk, iniwan na lang ni Dongyuk si Sojin at nagmamadali ng tumakbo, nakahanap ito ng bukas na kwarto at doon nagtago. Tumawag ang chief kay Myungjuk na alam na nilang si Dongyuk ang pumatay sa mga Chinese. Na-trace din nila na nag-book si Dongyuk ng flight pa Pilipinas, sumugod agad sa lugar si Myungjuk para tulungan ang kaibigan. Habang ginagalugad ng mga operatiba ang buong paligid ng condo building, sa hagdanan pumunta si Myungjuk, pinatunog nito ang fire alarm, at gumawa ng paraan para magkaroon siya ng sugat. Nang dumating ang mga kasamahan ni Myungjuk, sinabi nito na nagpumiglas si Dongyuk at tumakbo papunta sa harapan ng building, agad kumilos ang mga operatiba para habulin si Dongyuk. Nagmamadaling sumigaw sa bawat floor si Myungjuk kaya narinig ni Dongyuk ang kanyang pangalan. Nang magkita sila sinabi ni Myungjuk na sa likod dumaan si Dongyuk at gamitin nito ang kotse ni Myungjuk. Mabilis na nakuha ni Dongyuk ang kotse sa parking area, kaya agad itong nakalayo sa lugar. Nang makabalik ang mga operatiba sa police station, nagalit si Songchan na hindi nahuli si Dongyuk. Tumawag si Kiryong kay Myungjuk, pero napansin ni Songchan ang paglabas ng opisina ni Myungjuk. Sinabi ni Kiryong na narinig na niya ang balitang may testigo na ang mga pulis na si Dongyuk ang humold up sa kanila. Nagsisisi si Kiryong na pinakawalan pa si Dongyuk, pero naniniwala si Kiryong na kasabwat din si Myungjuk. Nagbanta si Kiryong na papatayin nila si Myungjuk at pamilya nito kung hindi isasauli ni Myungjuk ang pera. Nagalit si Myungjuk, nagbanta ito na papatayin din si Kiryong. Nagulat si Myungjuk na nasa likod nito si Songchan at narinig lahat ng usapan nila ni Kiryong. Dinala ni Songchan si Myungjuk sa opisina nito. Sinabi ni Songchan na sapat na ang kanyang narinig para makulong si Myungjuk, pero hindi niya gagawin kung ibibigay ni Myungjuk ang pera na nakalaan dapat para sa kanya. Ipinagtapat ni Songchan na hindi nila asset ang natagpuang patay na lalaki kundi tauhan ng Chinese mafia, na nakuna nila ng impormasyon tungkol sa shipment ng mga pera. Dapat sila ni Detective Kang ang aagaw sa pera sa mga Chinese pero naunahan sila ni Myungjuk. Inalok ni Songchan na paghatian nila ang pera ni Myungjuk, pero nabigla si Myungjuk nang sabihin ni Songchan na kailangan patayin si Dongyuk para hindi na madamay si Myungjuk at maisara na ang kaso. Walang nagawa si Myungjuk kundi sumunod kay Songchan. Tinawagan ni Myungjuk si Dongyuk at sinabing magkita sila sa farmhouse, para pag-usapan kung paano makakaalis ng South Korea si Dongyuk. Masakit kay Myungjuk na isakripisyo ang kanyang matalik na kaibigan, pero hindi dapat siya makulong dahil may anak siyang umaasa sa kanya. Pagdating sa ospital, laking pasasalamat ni Myungjuk na naging matagumpay ang operasyon sa kanyang anak. Maya-maya dumating ang grupo ni Kiryong at pilit siyang kinukuha. Bagamat lumaban si Myungjuk, sa huli nagawa pa rin siyang mabihag. At para hindi siya patayin at ang kanyang anak ni Kiryong, napilitan si Myungjuk na ituro ang kinalalagyan ng mga pera. Samantala alam na ni Songchan kung saang lugar pumunta si Myungjuk. Subalit pagdating sa farmhouse, wala na ang mga pera sa pinagtaguan nila. Sigurado si Myungjuk na si Dongyuk ang kumuha. Inakala ng Big Boss na niloko lang siya ni Myungjuk. Sa galit ng Big Boss binaril nito si Myungjuk. At nang tatapusin na nila si Myungjuk, biglang sumulpot si Dongyuk at pinagbabaril ang Big Boss at mga tauhan nito.
pero nalingat si Dongyuk at nagawang saksakin siya ni Kiryong. Kinuha ni Kiryong ang baril ni Dongyuk pero mabilis din siyang napatay ni Myungjuk. Tinutukan ni Myungjuk ang kanyang kaibigan para sundin ang utos ni Songchan na patayin ito. Natuwa si Songchan na marinig ang dalawang putok, pero nagulat siya nang makitang si Dongyuk na lang ang buhay at nakahandusay na rin si Myungjuk sa lupa. Hindi nakita ni Songchan ang pera at alam nitong si Dongyuk lang ang nakakaalam. Kaya inalok nito si Dongyuk na sila ang maghati sa pera, ipapawalang sala niya si Dongyuk at palalabasin na si Myungjuk ang totoong mastermind sa pagpatay sa mga Chinese. Para makumbinsi si Dongyuk, tinawagan ni Songchan ang chief na kasalukuyang nahanap na si Jong at ang kotseng itinago sa ilog. Sinabi ni Songchan na hindi si Dongyuk ang mastermind, kundi na frame up lang ito, si Myungjuk at Jong ang pumatay sa mga Chinese. Pagharap ni Songchan biglang bumangon si Myungjuk at binaril siya nito. Malubha ang tama ni Myungjuk at alam nitong hindi na siya magtatagal. Sinabi nito na siya ang ituro ni Dongyuk na pumatay sa mga Chinese at kay Songchan, para hindi madamay si Dongyuk. Bago nalagutan ng hininga si Myungjuk, ipinakiusap nito kay Dongyuk na ampunin na lang nito si Jimin. Matapos gumaling ang sugat ni Dongyuk, nag-resign na ito sa trabaho, at tinupad ang hiling ni Myungjuk na ampunin si Jimin, at tumira sila sa Australia dala-dala ang mga pera. Marami pong salamat sa panonood. Ang shoutout po ay sa susunod na lang po nating video. Ingat po kayo palagi.